Nating papurihan ang ating Diyos. At sa bilang kong tatlo, isisigaw niyong tatlong ulit, mahalagang mahalaga ako sa Diyos Ama. Tandaan niyo yan, ha? Bawat isa sa atin, mahalagang mahalaga sa Diyos Ama. Kaya, sabi sa Biblia, the eyes of the Lord is searching through and through the whole earth, looking for someone to show Himself strong. Ang mata ng Panginoon ay nanaliksik, sinasaliksik ang bawat sulok ng daigdig, naghahanap siya ng isang taong mapagpapakitaan niya ng kanyang kapangyarihan at kalakasan. Kung may sakit, pagagalingin. Kung may kailangan, bibigyan ng kailangan. Yung gustong yumaman, pagyayamanin. Hallelujah. Now, and them is fulfilled the prophecy of Isaiah, saying, you will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Ito ang healing message ng Panginoon. Sana, kung tayo ay nakikinig, at totoong makikinig, at yung ating pinakikinggan, inuunawa, hindi ng ating isipan, kundi ng ating mga puso, magbabalik loob tayo sa Panginoon. Tatalik na natin ang ating katigasan ng ulo at tayo'y susunod sa Diyos. Pag nagkagayon, lahat ng ating karamdaman, spirit, soul, and body, pagagalingin ng Panginoon. Kayo ba'y naniniwalang mahalaga sa Diyos? Kayo ba'y naniniwalang pagagalingin ng Panginoon? Ngayon, to tell you the truth, I saw my doctor the other day. Ang sabi sa akin ng doktor, mag-rest ka muna, at least for 3 days. So, kinikwenta ko, Thursday, Friday, sa kasamaan Saturday. Huwag ka muna magsasalita. Para niya gumaling ka. In other words, may karamdaman ako. Anyway, sabi ng aking anak na doktor, Dad, sumunod ka para ka gumaling. Ang sabi ko sa kanya, ikaw na magsalita sa araw ng Sabado. Alam mo, pag alam niyang aking anak na doktor na ako talaga may sakit, hindi nag-i-NRT, susunod yon. In other words, binigyan ko hulugan, pwede akong magsalita. Ngayon, anyway, sabi ng anak si Sir Belen, huwag matigas ang ulo mo. Sundin mo ang doktor. Kaya kanina, ako'y nagpapahinga. Sabi nila, bed rest, you need bed rest. Para ang tinig mo ay manumbalik. Habang ako'y nagninilay, umaawit ako. Sabi ni Sister Belen, huwag ka nang umawit. Lalong masisira ang tinig mo. Kaya lang, narinig ko ang tinig na nagsasabing, kapag pinahalagan mo ang sarili mo, ang nanay mo, asawa mo, at mga anak mo, kaysa sa akin,
hindi ka karapat dapat maging alagad ko. Amen ba? Pangalawa, sabihin niyo ang salitang pangako. Ang Diyos kapag nangako, tinutupad niya. Amen ba? Kaya naalala ko yung pangako ko na ngayong Sabado, aking dudukutin na ang unang 100,000 puhunang hindi nyo pinaghirapan. Ang sabi ng isang nakikinig nung Sabado o Martes, hindi yan bubunutin. Sana man niya kukunin ang 100,000 yan. Kaya ako'y naniniwala, yung nagsalita noon, wala dito ngayon. Kaya ang mananalurang dito sa aking dudukutin, yung naririto. Kaya yung wala rito, pasensyahan na po tayo. Kaya ang dalangin ko, sana wala sila rito. Anyway, starting next Saturday, yung prayer request nyo ngayon, ganyan ka po kahalaga ang prayer request na pinasulat ko sa inyo. Dudukotin natin para sa raffle regalo sa pamasko sa isang Sabado. Every Saturday, kukuha ko ng isang envelope sa prayer request noong nakaraang Saturday. For example, ngayon, may prayer request ba kayo? In other words, yung makakaasa lang na tatanggap ng puhunang hindi pinaghirapan ay yung may prayer request. Amen ba? Siyempre yung wala. Amen ba? Now, every Saturday, magbibigay tayo ng raffle regalong worth 35,000 pesos. Tatandaan nyo, ang binhi ay galing sa Diyos. Kapag galing sa Diyos ang ating puhunan, tiyak yan ay lalago. Kostong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen ba? Ano ngayon isisigaw nyo sa bilang kong 3? Mahalaga ako sa Diyos Ama. Ulitin nyo nga. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, makakopo kayo sandali. Bibigyan ko lang kayo ng tip sa divine healing or miraculous healing ng anumang karamdaman. Ang sabi dito, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, in turn, and I would heal them. Sapagkat naging mapurol ang mga isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay, nakakakita na ang kanilang mga mata, nakaririnig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga puso, hindi isip dito. Pero nandito sa translation, isip. Nakaunawa ang kanilang mga puso. Pero sa English version, understand with their hearts. At nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Narinig ngayon? Alam ng Diyos ang ating karamdaman. Lahat ng tao ay dumaraan sa mga ganyang karamdaman. Lalo na ngayon, mayroon ng hangin infection. Sa hangin na dumadaan ang mga infection ngayon. Galing sa hangin. Iyon ang sabi sa akin ng doktor.
hangin fiction yan, Brother Mike. May nalinghap kang isang taong dumaan sa iyo, umubo, nalinghap mo yung kanyang ubo. Kaya, umubugan kayo? Kaya kapag kayo ay umuubo, tatakpan nyo ang nguso nyo para hindi kayo makahawa sa iba. Amen ba? So ang sekreto sa pagpapagaling ng Panginoon, tandaan natin, ibig pa tayong pagalingin ng Panginoon kapag tayo ay nagkakaroon ng karamdaman. Pagalingin ang ating hanap buhay kapag ito ay nanganganib ng bumagsak. Bago magsara, bakit magsasara? Sapagkat nalulugi na. Bakit nalulugi na? Absent ng absent sa gawain. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatama ng mensaheng ito, magalit na kung magagalit. Ito ang tinitiyak ko sa inyo. Mahalaga kayo sa Diyos. Kapag tayo ay nawawala sa ating gawain, tiyak hinahanap tayo ng Panginoon. Amen ba? Ang layunin para tayo ay pagalingin. So the secret of miraculous healing na hinahanap natin, may makaramdaman na wala ng pag-asa. Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Iyon ang huwag niyong iwawala, yung pag-asa. Sapagkat ang pananalig ay nabubuhay sa pag-asa. Narinig niyo yun? Bakit wala akong naririnig na pumapalakpak? Now, ang nakikinig, the secret of divine healing or miraculous hearing is first hearing. Pakikinig. Second is understanding. Pag-uunawa. Hindi basta nakikinig tayo ng isang tinig, kahit paus yan, kapag narinig mo at inunawa mo ang mensahe, patungo ka sa kagalingan. Kaya tinawag natin ang mensaheng ito, healing message. Because that is the purpose of the gospel of Christ. To heal the wounds that has been inflicted upon us by certain persons or certain events in our life. Lahat na nangyari sa buhay ng tao, hindi matatawag na pagsubok. Kadalasan ko naririnig sa mga patotoo, pagsubok, pagsubok, pagsubok. Iba po yung pagsubok sa likha ng kapigatian ng sanlibutan. There are certain sufferings that we go through which cannot be called a test, pagsubok ng pananampalataya. Kundi yan ay bunga ng ating kapabayaan, katigasan ng ulo, o kagagawa ng ibang tao sa ating buhay. Subalit, nangako ang Diyos, anuman at sino man ang gumawa niyan, nariyan akong pagagalingin kita. Sa isang kondisyon, makikinig ka ng salita ng Diyos habang ito'y pinapahayag at uunawain ng iyong puso, hindi ng isip. Understand with your heart, sapagkat nangungusap ang Diyos sa puso ng tao, hindi sa isip ng tao. Hearing, understanding, and the final step is, kung naunawaan mo ang narinig mo, magsisisi ka. Aaminin mo ang iyong pagkakasala, tatanggapin mong hinahanap ka ng Diyos Ama, sapagkat mahalaga ka sa Kanya, iiwan mo ang iyong kasalanan, susunod ka sa Diyos.
Amen ba? Sino sa iyo ang gustong gumaling ngayon? Sabi ko na lahat may sakit eh. Lahat nagkakaroon ng karamdaman. Iba-iba lang ang severity or degree ng ating mga karamdaman. Yung tao kasing pakinig ng pakinig, hindi inuunawa ng kanyang puso ang kanyang naririnig, parang walang naririnig. Nakasara ang kanilang mga mata. Mata ng ano? Ng kanilang pananampalataya. You know, we can see the miracle of God through our eyes of faith. Sa pamagitan ng ating mata ng ating pananampalataya, makikita natin yung dapat makita na ninihanda sa atin ng Panginoon. Iyan sinasabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa inyong maaring hingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihan umiiral na sa atin. Narinig niyo yun? In other words, seeing means thinking forward. Tinitingnan natin yung ating hinahanap. Makukuha natin kung ano nating inaabangan. Kung ikaw ay mamamatay na, inaabangan mo yung kamatayan mo, makikita mo yon. Kung ikaw naman ay nakaunawa na ang intensyon ng Panginoon, kaya ka tinawag upang pangaralan, ituro sa iyo ang nararapat, makikita mo ang isang taong dumarating magaling na magaling.